Sa Cork Island, sa minahan, makikita nating dito si Pick Sword na puspusan sa pagmimina. At sa isip-isip nito na ang minahan na ito ay medyo inabandona. Buti na lang ay malapit pa ito sa kuta kaya ito ay maganda. Ito lang ang lugar kung saan mabilis sila makakapag-respond, case of an emergency. Ngunit kahit na sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon, tunay na ang saya ng pagmimina. Ito ay nakaka-excite, sinasabi ng system na tumaas ng isa ang stamina mo. Ang level ng kasanayan ng intermediate mining ay tumaas sa antas 3. Sinasabi ni Pick Sword na may naririnig siyang tunog mula sa kabila ng pader. At napapatanong ito kung ano ito, maaaring ito ay isang lihim na dungeon. Kung gayon, ito ay malaki, bukod sa mga reward sa pagtuklas, maaari nilang pangunahan ang mga halimaw sa loob para harapin ang mga kalaban sa itaas. Para sa kapakanan ng Overgeared, dapat silang magtagal hanggat maaari. Lusutan nila ito, gamit itong pickaxe na ginawa ni Grid, ang makapal na pader na bato na ito ay parang wala. Ginamit ni Pick Sword ang unsheathed fang para wasakin ang pader. At may biglang lumitaw at ito ang tinamaan, nagulat dito si Pick Sword at sa isip-isip nito na isang kalaban. Duguan si Soldier at nagtataka din ito at napapatanong kung ano ito. May isang Monero, natatakpan ang kanyang mga mata ng dugo, at sa isip-isip nito na mamamatay na siya sa kamay ng pickaxe ng isang Monero, pag lumabas siya. Bakit nagmimina ang taong ito sa gitna ng isang war zone? Napapamura at sa isip-isip nito na ito ay ang perpektong pagkakataon upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na siya, isang taong nakatakdang maging haligi ng maharlikang hukbo ng Ethnal, ay mamamatay sa gayong kamatayan. Sinasabi ng system na ang player na si Soldier ay namatay. Nagtataka at gulat na gulat ang isang sundalo at sinasabi nito na isang Monero. At napapatanong ito kung sino siya, paano niya natalo ang kanilang ace Soldier, na nasa level 250 ng isang atake lang. Sinasabi ni Pick Sword na hindi niya akalain na makakahuli siya ng mga daga. Gayunpaman, nagulat din siya sa kapangyarihan niya. Grid's pickaxe, rank, unique, kondisyon ng paggamit, kasanayan sa pagmimina o pagsasaka, advanced sword mastery level 2, dexterity 1,200. Attack power 233, ang bilis ng pagmimina ay tumaas ng 20%. Tumaas ng 10%, maaari itong magbago, sa isip-isip ni Pick Sword na bagamat mukhang regular na pickaxe, ang talam ay maaaring tupiin, at ang kalahati ng handle ay isang espada. Ito ay isang pickaxe na hindi lamang may mataas na attack power, ngunit maaari niya ring gamitin ang unsheathed dito. Umatake na si Pick Sword at ginamit nito ang unsheathed, annihilate. At gumawa ito ng malakas na pagsabog sa pasukan. Ngayong araw, ang mga elite special force ng Ethnal Navy, na nakagawa ng isang kahangahangang record, ay nabura sa isang iglap. Sa pamamagitan ng pickaxe na hawak ng isang Monero. Sinasabi ng system na ikaw ay nag-level up, na neutralize mo ang patagang operasyon ng Ethnal Navy. Nakakita ka ng signal flare sa mga bangkay ng kalaban. Maaari itong gamitin upang lituhin ang mga kalaban. Napapamura at sinasabi ni Grid na ayaw niya talaga sa pickaxe. Gagawin niya silang espada lahat. Sa isip-isip ni Pick Sword na ginawa rin ba niyang sandata ang pickaxe na ito dahil nakita niyang may mangyayaring ganito? As expected of God Grid, dahil dumating na ang mga bagay-bagay, magtitiis siya kahit ang buhay niya pa ang kapalit nito. Overgeared, kuning nila ang kanyang fighting spirit. Sa Pat Ryan Castle, may nagaganap na mga malalakas na pagsabog. Sinasabi ni Toban na anong magandang bagay na dapat subaybayan. Si Grid ba at ang Overgeared Execution, pagsalakay ng Byron, Redan, at Pat Ryan. At maging ang pagkasakop ng pamilya ni Grid, ang bilang ng mga manlalaro na sumasabak sa Traitor Elimination Quest ng Ethnal Kingdom, ay tumataas araw-araw. Dapat natanggap na nila ang misyon dahil bahagi sila ng Ethnal Kingdom, ngunit nag-alok din ng Ethnal ng malalaking reward. Ang 10,000 sundalo ng kaharian ay nasa antas 160, ngunit mayroong libu-libong mga manlalaro, at kabilang sa kanila, ang mga ranker. At napapatanong ito kung ano ang dapat nilang gawin. Nagpakawala si Jeshuka ng Meteor Arrow at tinatanong nito kung ano ang ibig niyang sabihin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan pa bang magpakita ng awa sa mga naglabas ng kanilang mga pangil laban sa kanila? 10,000 man o 10 milyon, uubusin nila silang lahat. Sumisigaw at sinasabi ng lalaki na wala silang mapagtataguan. Mamamatay silang lahat.
Di ka panipaniwala ang kanyang firepower. Sabi nga nila ang Red Flame Archery ang pinaka-overpower na character para sa siege defense. Paano sila dapat mag-breakthrough? Sinasabi ni Vantner na kamangha-mangha siya Jishuka. Nadidismaya naman si Jishuka at sa isip-isip nito na mahina. Hindi lubusang nagagamit ng pana niya ang buong kakayahan niya. Bagamat tumaas ng 22 ang level niya, nanatiling pareho ang sandata niya. Sa linya ng kapalaran ng Overgeared, lalakas lang ang pressure ng Ethnal. Kailangan niya ng bagong lakas. Sa Raiden, sa isip-isip ni Lowell na hindi na naman nag-respond ang Marquis time ng hangganan. Para i-connecta ang Hilaga at Raiden, nilusob nila ang Pat Ryan. Pero hindi niya akalain na sa ganitong kritikal na oras, nananatili siyang tahimik sa kabila ng mga kahilingan ni Ms. Irene. Sigurado siya na alam niya na ang tagumpay ni Mr. Grid ay direktang nakatali sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabila ng katotohanang sila ay nasa gitna ng isang digmaan, ang kastilyo ng Raiden ay nananatiling mapayapa sa ngayon. Dahil sinabi ni Mr. Faker na lagi siyang nagbabantay, walang paraan na may darating at mananakit sa pamilya, pero gaya ng inaasahan sa Ethnal Meritorious Servant, mukhang maingat siya sa pagtutulak sa hilagang mga tao sa digmaan. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang ugali, ang ganitong kalokohan ay nangangahulugan na hindi nila siya mabibigyan ng mataas na posisyon sa kaharian ni Greed. Dapat niyang suriin ang mga ranggo ng kakumpetensya. Gulat na gulat at sa isip-isip ni Lowell na si Mr. Greed ay nasa level 325 na. Nasa 9th overall na siya, 3 oras lang ang nakalipas, nasa level 323 na siya. At napapatanong ito kung paano ito nangyari. Masayang sinasabi ni Lowell na nangangahulugan na siya ay babalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sabi niya uupo na siya sa trono sa pagbalik niya, pero parang mapapatunayang mali siya. Nagtataka siya kung ano ang ginawa niya sa East Continent, ang mga tao ay muling nagsisimulang sabihin na siya ay bug player. Nahulog ni Lowell ang kanyang patatas, ito ay pabagsak kay Lord. Sumisigaw naman si Irene at tinatawag nito ang pangalang ni Lord. Nag-aalala naman ito at sa isip-isip ni Faker na isa itong patatas. Isang sandali ng distraction. Lowell, saan napunta ang isip mo? Kumuha ng dagger si Lord, at tinusok nito ang pabagsak na patatas. Napangiti lang naman dito si Irene, gulat na gulat at sa isip-isip ni Faker na parang hindi niya kailangan ng bodyguard. Wala naman sigurong bodyguard na kasing konti lang nang gagawin niya. Bumagsak man ng Pangea, dapat maayos ang dalawang yan. Hinawakan ni Irene ang ulo ni Lord at sinasabi nito na good job Lord. Sa kastilyo ng Pangea, sinasabi ng system na na-clear mo na ang quest na Armored Needle Subjugation 1S. Nakakuha ka ng 5 silver thread, ang quest na Armored Needle Subjugation 2S ay nabuo. Armored Needle Subjugation 2 is sakupin ng mga Armored Needle na nagbabanta sa Pangea. Malinaw na kondisyon, sakupin ng 20 Armored Needle. Malinaw na kondisyon, 5 silver thread, napahawak na sa tiyan si Grid at mukha na itong zombie, at sa isip-isip nito na mula sa drop rate ng mga silver thread hanggang sa spawn rate ng mga Armored Needle, sobrang kuripot. Saglit lang siya lumabas dahil dinner time na, pero kung malas siya, 2 araw na siyang nagfa-farm dito. Sumisigaw at sinasabi ni King Han Sokbong na Duke of Virtue. Hindi niya akalain na makakalabas siya ng ligtas, huwag niyang sabihin sa kanya. Natalo niya na ba ang mga Armored Needle? Sinasabi ni Sua na hindi lang yan. Tinalo pa niya si Arub, na nagtatago sa loob ng dungeon. Nagulat naman dito si King Han Sokbong at sinasabi nito na nagtago si Arub sa loob ng dungeon. Kung totoo yan, niligtas niya lang ang Pangea, hindi ito ang oras para dito. Pagod ka siguro, pagsilbihan nila siya, maghahanda sila ng pinakamasarap na delicacy sa Pangea. Sinasabi ng system na sinusubukan ng Panginoong Han Sokbong na magpakita ng pabor sa iyo. May inihanda na matutuluyan para sa iyo. Isa itong tuluyan na may hot spring na nagpapanumbalik ng stamina. Maaari mong gamitin ang lahat ng pasilidad sa kastilyo ng Pangea ng libre at makatanggap ng mga pagkain kahit kailan mo gusto. Naiiyak at sinasabi ni Grid na nasusuka siya kapag kumakain siya ng delicacy. Upang madagdagan ang kanyang mga estatistika, kailangan niyang kumain ng basura. Sa labas ng Pangea Castle, sa isip-isip ni Grid na nakakapagod na makita ang napakalaking reward na mawala. Hindi niya akalain na makakakuha lang siya ng Mark at Sing Sing. Ang pag-iisip tungkol sa pagkain ni Aidan ay nagpapalala lang. Grabe ang swerte niya, anong klaseng baliw ang gagawing alikabok ang gabay na nagbibigay ng quest.
Kahit nasubukan niyang aliwin ang kanyang sarili na nagsasabi na ito ay isang reward na ibinigay sa pamamagitan ng pagpatay sa isang pinangalanang NPC, malamang na ito ay isang basurang item. Ginamit ni Grid ang appraisal skill nito, Unknown Mark. Purpose unknown, natuklasan mo ang isang nakatagong function ng item. Mark of Evolution, rank, unique, isang marka na binuo ng pasilidad ng alchemy ng Huan Kingdom. Ang paglakip ng markang ito sa iyong katawan ay nagpapataas ng isa sa mga sumusunod na istatistika ng 200, strength, agility, stamina, o intelligence. Nagulat dito si Grid at nagtataka ito, at sa isip-isip nito na ano. Ang pag-attach lang nito ay nagpapataas ng stat ng 200. Nakakabaliw ito, napakalaki nito, para isipin na makakagawa sila ng ganito sa pamamagitan ng alchemy. Kailangan niyang itanong ito kay Rabbit kung makakagawa din sila ng ganito sa Raiden. Ang ganda ng pakiramdam niya, ang singsing ay dapat nakamanghamanghang din. Arub Ring, rank, unique, isang singsing na nilikha ni Arub pagkatapos ng hindi mabilang na mga eksperimento upang makabisado ang mga diskarte ng mga armored needle. Kapag nilagyan, maaari mong kontrolin at i-twist ang hanggang 5 mga hibla ng mga silver thread sa anumang nais na anyo at gamitin ang mga ito bilang isang item. Sinasabi ni Grid na as expected, isa itong fail, nakakakontrol siya ng hanggang 10, kaya para sa kanya, ito ay isang basurang item lamang. Teka lang, oo, ito ay isang basurang na bagay lamang para sa kanya. Ang armored needle ay isang epektibong item pa rin. Bagamat ang pinakamababang lakas ng pag-atake nito ay 100 lamang, ang pinakamataas na limitasyon ay random, at maaari pa itong magbago ng hugis. Ang kayang makamaximize ng mga advantage na ito ay ang mga overgeared skeleton. Hindi tulad ng mga regular na skeleton, kaya nilang magsuot ng mga item. Ang kanilang kakulangan ng lakas ay hindi magiging problema sa singsing na ito. Tumatawa at sinasabi ni Grid na isa itong perpekto. Sila ay magiging isang malaking suporta sa pamamagitan lamang ng kakayahang ma-handle ang mga kalaban gamit ang mga silver thread. Kahit sino pa ang kalaban, walang katapusan silang maiinis. Sige, kung gayon, dapat niya na bang subukan ito kaagad? Ang Mark of Evolution ay nakabound na, kung ito ay may lalagay sa agility, iyon ay makakatulong na ailapit ito sa linya ng kanyang strength. Kung ito ay may lalagay sa intelligence, ang pag-aaral ng magic ni Bram ay magiging mas mabilis. At ang stamina ay maaaring tumaas ang kanyang kaligtasan at tulungan siya sa black transformation. Mayroon na siyang maraming strength, kaya ang alinman sa iba pang 3 istatistika ay magiging maayos. Ito ay 75% chance jackpot, sinasabi ng system na ang iyong strength ay nadagdagan ng 200. Sumisigaw at napapatanong si Grid kung bakit niya tinamaan ang 25% na pagkakataon. Napapamura at batid nito na nagtrabaho siya ng husto upang balansehin ang ratio ng strength at agility. Hindi niya akalain na tumaas na naman ang distansya. Hindi ba pwedeng tanggalin at idikit ulit? Mas gusto niyang madagdagan ang intelligence. Hindi niya kayang tanggalin, Mark of Evolution, status, strength. Ang stat ng strength ay nadagdagan ng 200. Maaari mong subukang baguhin ang stat, gayunpaman, ang pagtatangkang baguhin ang stat ay permanenteng magbabawas ng isang stat ng 5. Sinasabi ni Grid na isang penalty na 5 stat bawat bet. Nakakabaliw yan, katumbas yan ng pagkain ni Aiden kahit 5 beses lang. Napapatanong si Grid kung ano ang dapat niyang gawin. Ito ay magpapataas ng kanyang attack power, kaya dapat ba siyang magsettle ng may strength? Ano ang dapat niyang gawin, o dapat ba siyang tumaya ng 5 stat point at subukan muli? Teka lang, ngayon na napantanto niya ito, mayroon siyang malawak na pagkakaiba-iba ng mga istatistika. Mayroon siyang composure, na binabawasan ng pagkakaroon ng abnormal na status ailment, o demonic power, na literal na maaaring magdala sa kanya sa impyerno. Ang paggamit ng 5 trash stat point bilang isang presyo para sa roulette ay isang kabuuang panalo. 75% chance, here we go, reconfiguring the Mark of Evolution. 5 luck stat points ang nakonsume, tumaas ng 200 ang iyong istatistika sa strength. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na strength na naman. Ibalik niya ang kanyang luck stat, ikaw na abnormal na Mark. Umiiyak at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na kunin ang kanyang luck stat, na higit niyang inalagaan. Ayos, tingnan nila kung sino ang mananalo sa huli, isa pa sila. Reconfiguring the Mark of Evolution, 5 luck stat points ang nakonsume.
Ang iyong stamina stat ay tumaas ng 200, masayang nagtatalon si Greed. At biglang lungkot at sinasabi nito na at least makakatulong ang stamina sa kanyang health at depensa niya, makakatulong din ito sa kanyang black transformation. Tumigil na sila dito, kahit gusto niyang subukan ulit, natatakot siya na hindi niya kakayanin ang kalalabasan. Lumipas na ang gabi, sa restaurant ni Aiden, sinasabi ni Aiden na narinig niya na siya ay isang blacksmith. Tuwang-tuwa siya nang marinig niya na nanalo siya sa kompetisyon. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya akalain na magiging ganito siya kasaya para sa kanya. Medyo nakaka-touch, oo, kahit hindi masarap, sobrang honest siya patungkol sa gustong pakainin siya. Sincere din ang pagbati niya, tumatawa at sinasabi ni Aiden na sa wakas dadami na ang kanyang mga customer. Ito ay isang handwritten na banner, ang nakasulat sa banner ay ang restaurant kung saan kumakain araw-araw ang nanalo sa Hansokbong tournament. Napapamura at sa isip-isip ni Greed na kaya pala, bakit naman gusto niya bang patayin ang maraming customer? Inabot niya ng tea ni Greed at sinasabi nito na ngayon, ang Solomon Sale Tea ay nasa kanya. Ginamit niya ang pera para sa kanyang hapunan, ngunit ang mga pagdiriwang ay maayos, kaya sulit ito. Sa isip-isip ni Greed na marami na siyang bibig na pinapakain, ang ulo ng sambahayan ay labis na itinutulak ang sarili, although medyo clumsy siya, ang kanyang maalalahanin na pangangalaga sa mga kliyente ay dapat na dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang restaurant na ito. Sinasabi niya na oo nga pala, medyo masakit ang braso niya, malugod niyang tatanggapin ang isang masahe, sa isip-isip ni Greed na mula sa pagkain hanggang sa mga tauhan, lahat ng bagay sa restaurant na ito ay bulok.